Sa magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Aware ba kayo pag sinabing spiritual man? Pag-usapan po natin. Ang spiritual man po ay a believer who is saved and led by the Holy Spirit. Ano po? And his life is controlled by the Spirit of God rather than by the flesh. No? More on po siya na nakokontrol ng Spirito ng Diyos kaysa ng kaysa ng flesh. Ano po? And I would like to give you on a key verse natin. Ang ating pong key verse is matatagpuan sa 1 Corinthians 2:15. Sabi po doon, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang nakakaunawa po sa Espiritu na gustong ipagawa ng Diyos ay ang spiritual person lang po, na nauunawaan niya yung will ng Lord, yung plan ng Lord, at saka po yung mga task na pinagkakaloob ng Diyos sa kanya. This means po, yung spiritual man has the spiritual discernment. May pagkaunawa po siya sa pinaggagawa ng Diyos sa kanya. Because of what? Because the Holy Spirit guide his life and understanding. No, ginaguide po ng Holy Spirit yung kanyang buhay at yung kanyang pagkaunawa. Ang characteristic po ng natural man is number one, they were led by the Spirit. No? Yung spiritual believers allow the Holy Spirit po to guide decisions and action. Yun po yung maganda sa guided by the Holy Spirit. They allow, no, yung spiritual guide decision and action. Sa Romans 8:14, sabi po doon, basahin ko po sa Tagalog, sabi po doon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. So, kaya napakaganda po at napakasarap pakinggan. Those who are spiritually discerned, those who are spiritual person, no, ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. No? Sila po ay tinatawag na Diyos na kanyang mga anak. Number 2, meron po silang loves for the Word of God. Yung spiritual person desires and obeys Scripture. No? Sabi po sa 119:105, salita mo ay isang tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ibig sabihin, may liwanag po ang Kristiyano na spiritual man. Ito po ay liwanag na nagmumula kay Kristo. Ano po? And lumakad man ito sa dilim, may liwanag na tanglaw sa kanyang dadaanan sapagkat Christ is living in him. Hallelujah. So number 3 po, nadi-display nito yung fruit of the Spirit. No? Yung Christ likeness character. Yung pong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang maganda po sa mga Holy Spirit, ang maganda po sa fruit of the Holy Spirit na pinapatnubayan ng Espiritu, no? Ang pinaka-crucial po na dapat maunawaan ang isang Kristiyano, kaya bakit nasa huli yung self-control? Ito po yung protection ng lahat ng fruit na ibinigay ng Diyos. Isipin niyo po kung wala tayong self-control, ano mangyayari sa ating relasyon? Sa buhay may asawa, baka araw-araw nag-aaway tayo. O baka mamaya yung mga anak natin, hindi natin napapansin, hindi na natin naalagaan ng maayos, nanggugulpi na tayo ng anak. No? O kaya, may asawa ka na, naghahanap ka pa ng iba pa. Kasi wala kang self-control. Kaya napakahalaga po ng self-control, no, sa fruit. Ano po? Pagka meron pong fruit, maiingatan nito yung mga fruit. Pag meron pong self-control, naiingatan nito yung mga fruit o yung Christ-like character na binigay ng Diyos sa atin. Pang-apat po, meron tayong spiritual discernment. May pagkaunawa po tayo. A spiritual man can understand and evaluate spiritual truth. No, nalalaman po natin kung yung salita ng Diyos ay totoo o dinideceive lang tayo nito. No? Meron po tayong na-evaluate natin kung sa Diyos ba to, tama ba ito? No, ito ba talaga pinagagawa ng Diyos sa akin? Ano po? Sabi nga po sa 1 Corinthians 2:15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ano po? Parang ganito po. Sabihin na natin kasama sa spiritual truth, yung pagkaunawa na dapat nating ingatan yung ating sarili. No? Kahit nga po doktor yan, pero meron siyang wisdom, no? Pero walang sabihin kong walang, parang meron siyang knowledge pero walang spiritual wisdom. Na doktor dapat ingatan yung sarili pero naninigarilyo. Ano po? Sila yung nagpapayo na na lumayo tayo sa paninigarilyo, sa mga bisyo, pero sila yung gumagawa nito.
No? Isa po yan sa mga example. And marami pa pang iba, no? Sa number 5 po, lives for God's glory. No, ang goal po ng isang spiritual man is to honor God in everything. Sabi ko nga po, lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, na if God is not the Lord of all, then He is not Lord at all. Ganun lang po kasimple yun. No? Kaya nga po, sa Biblia, sa 1 Corinthians 10:31, sabi po doon, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi pa nga po sa Colossians 3, to set your things on mind above. Set your mind on things above. Ano po? I-set natin, ilaan natin yung mga ang ating mga kaisipan sa mga sa bagay na panglangit. No, hindi po yung panglupa. Lilipas po lahat ito, mga kapatid. Nanawa po ay meron tayong napulot sa karakteristik ng spiritual man. Muli po, ito si Pastor Alan Shepherd Staff. God bless you all po.